Maraming pinaniniwalaan ng tao, mga paniniwalang inaasahan niyang totoo. Ngunit ano nga ba ang katotohanan? Nakasalib ba ang paniniwalang yan sa banal na kasulatan? O nahuhulog lang sa sariling opinyon o kuro-kuro ng tao? Alamin sa palatuntunang Biblia o Kuro-Kuro. Kumusta po mga mahal naming taga-subaybay? Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo at muli pong may panahon para subaybayan ang ating pagtalakay. Ako po ang kapatid na Orly de Guzman, kasama po nating muli ang kapatid na William Ku. Magandang araw po kapatid na Orly at samahan niyo po kami mga kaibigan at mga taga-subaybay. Ako po ang kapatid na William Siegfried Ku. Tinatanggap ng marami kapatid na William na mayroong araw ng paghuhukom. Apo. At sinasabi din ng maraming nangangaral ngayon na malapit na ang araw ng paghuhukom sapagkat ang mga palatandaan na ito ay darating na ay naganap at patuloy pang nagaganap. Marapat naman po kapatid na Orly na ang tao po'y maghanda at maging preparado po sa pagdating ng araw ng paghukom. Pero sa paraan po na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Mabuti na banggit mo yan kasi may mga grupo na sila daw nakahanda Opo. sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, pero iba ang ginagawa, hindi talaga yung paghahandang itinuturo sa atin ng Biblia. Opo. Kailangan tama yung paraan ng paghahanda. Kasi may mga nangangaral ngayon, mayroong itinuturong paraan, iba naman sa sinasabi ng Biblia, na kung yun ang paniniwalaan ng tao, hindi niya magagawa yung tamang paghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Opo. Kaya mahalagang ating ipaglingkod anong dahilan. Bakit sa panahong ito, kapatid na William, ay lalong dapat mag-ingat ang tao sa mga itinuturo ng kung sino-sinong tagapangaral at bakit ang dapat niyang malaman na tamang paraan ng paghahanda ay kung anong sinasabi sa atin ng Biblia. Meron pong binabanggit ang ating Panginoong Kristo, kapatid na Orly, na mga palatandaan sa pagdating nga po ng araw ng paghukom. Ganito po mababasa natin mga ginigiliw namin taga-subaybay sa aklat po ng Mateo sa 24, dito po sa 3 hanggang 8 at 11. Dinggin po natin at ganito po ang nakasulat sa 24, 3 hanggang 8. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, "Sabi mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan?" At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na mangagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Sa mga talatang binasa po natin, kapatid na Orly, nilinaw po ng ating Panginoong Kristo ang mga palatandaang malapit na po ang araw ng paghuhukom. Ano-ano mga palatandang binigay niya? Ang ilan po dyan sa mga mangyayari, una, yung digmaang aalingaw-ngaw. Ikalawa po, yung pagsisitindig ng bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Bukod sa mga digmaang yan, sa marami ng pagtalakay, yan ang una't ikalawang digmaang pandaigdig. Ano kasunod na mga pangyayari? Meron pa pong kasunod, kapatid na Orly, yung kagutom, yung paglindol sa iba't ibang dako, at yung pasimula ng kahirapan. Bukod sa mga kalamidad na yan, ano pa ang dadagsa ayon sa babala ng ating Panginoong Hesukristo? Ang sabi po sa talata, magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Mas mapanganib yan. Opo. Yung kasing kalamidad, halimbawa, digmaan, natapos ang digmaan, buhay pa tao, makaka-recover pa eh. Opo. O lindol, nag-iba halimbawa yung kung ano man, o kahirapan, at iba't iba pa, pwede pang makabangon ng tao eh. Pero Opo. pagka ang tao nadaya ng bulaan tagapangaral at hindi siya nakaalis
sa pagkakadaya sa kanya, hindi lang kabuhayan niya mawawala Opo. mapapahamak din ang kanyang kaluluwa, di ba? At dahil nga sa kasama sa ibinabala ng Panginoong Hesukristo na sa panahong malapit ng paghuhukom ay dadagsa ang maraming bulaang propeta, Opo. paano maliligtas ang tao sa pagkadaya ayon sa pagtuturo sa atin ng Biblia? Ganito po mababasa po natin sa aklat po ng Kawikaan, dito sa 2, ang talata po ay 3 at 11. Pahayag po, pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. Sa aklat po ng Kawikaan, 2, 3 at 11. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman. Pangunaway pilitin mo na makita't masumpungan. Ang natamong kaalaman sa iyo ay mag-iingat. Ang unaway maglilihis sa liko-likong landas. Ayon po sa pagtuturo ng banal na kasulatan, sabi po, pagsikapang hanapin ang tunay na kaalaman. Hindi yan makikita sa bulaang tagapangaral. Opo. Pag bulaang tagapangaral ang pinakinggan, hindi tunay na kaalaman. Madadaya lang ang tao, di ba? Kasi ang pinahahanap tunay na kaalaman Opo. At pagka ang tao ang pinaniwalaan hindi tunay na kaalaman, saan siya masasadlak ayon sa pagtuturo ng Biblia? Ang sabi po, maglilihis sa kanya sa liko-likong landas. Alin ba yung mga liko-likong landas na doon masasadlak ang tao? Pagka ang kanyang tinanggap ay hindi tunay na kaalaman na ang nagtuturo, hindi tunay na tagapangaral. Ito po mababasa naman po natin sa aklat po ng Isayas. Pakinggan po natin mga taga-subaybay, ang mababasa po natin sa 59, sa 8 hanggang 9 at talatang 11 pa. Ganito po ang nakasulat. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Walang anumang katarungan sa kanilang mga landas. Lahat ng ito'y ginawa nilang baluktot na daan. Walang lumalakad na kasama nila na makalalasap ng kapayapaan. Kaya nga malayo sa atin ang katarungan. At hindi tayo maabot ng katwiran. Mahanap tayo ng liwanag, ngunit kadiliman ng lahat. Naghahanap tayo ng kaningningan, ngunit lumalakad tayo sa pusikit na karimlan. Umuungal tayong tulad ng mga oso. Umahalinghing tayong tulad ng mga kalapati. Naghahanap tayo ng katarungan pero walang masumpungan. Naghahanap tayo ng kaligtasan, ngunit napakalayo niyon sa atin. Ay po sa mga talatang binasa natin, kapatid na Orly, ang tinutukoy po na mga liko o baluktot na landas, ito po yung mga maling relihiyon na nagtataguyod po ng mga aral ng kamalian. Hindi naman ang Panginoong Hesukristo ang nagtayo ng maling relihiyon Pero bakit nagkaroon ng baluktot na daan, liko-likong landas o mga maling relihiyon? Dahil hindi po nila alam yung daan ng kapayapaan, ang katwiran, at gumawa po sila ng kanilang sariling daan na inaakala nila na yun po maghahatid sa kanila sa ating Panginoon Diyos. Kaya paano natatag, kapatid na William, ang mga likong landas o mga maling relihiyon? Ano dahilan? Ito po yung natatag sa kagustuhan lamang po ng tao. Kalooban lang ng tao. Opo. At pagka dyan nasadlak ang tao, bukod sa siya ay maliligaw, makakaasa ba siya ng kaligtasan? Hindi po. Dahil sabi po sa binasa nating talata kanina, walang kapayapaan, walang katarungan, nasa kadiliman at malayo po sa katwiran. Kaya ang dapat talagang aniban ng tao tamang relihiyon na doon itinuturo ang tamang paraan ng paghahanda sa araw ng paghuhukom sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Yun ang pinakamahalaga Ang tao ay maligtas kasi, gaya ng alam natin, kahit na ang tao, kapatid na William, ay napakayaman, Opo. dakila, makapangyarihan, hindi naman yung kayamanan, kadakila at kapangyarihan niya ang makapagliligtas sa kanya. Opo. Sa araw ng paghuhukom, walang saysay ang kayamanan, kapangyarihan po ng tao. Pero pag natuto siya ng tamang landas, tamang paraan ng ikapagtatamo ng kaligtasan, pagdating ng paghuhukom o kahit maunang kamatayan niya, nakasisiguro siya ng kaligtasan. Alin yung tunay na kaalaman, kapatid na William, na dapat matutuhan ng lahat ng mga tao? Ito po mababasa nating sagot ng banal na kasulatan. Pakinggan po natin. Sa aklat po ng mga awit, dito po sa 86, ang talata po ay 11. Pagtuturo po sa atin ng banal na kasulatan.
ang kalooban mo'y ituro sa akin, at iyon ang tapat na aking susundin. Turuang maglingkod ng buong taimtim. Ayon po sa talatang ating binasa, ang kalooban po ng ating Panginoon Diyos, ito po ang dapat na malaman o maituro po sa atin. At ito rin po dapat sundin ng tao. Anong oring paglilingkod, kapatid na William, ang nagagawa ng tao na ang sinusunod ay ang kalooban ng ating Panginoon Diyos? Ayon po sa talatang binasa natin, kapatid na Orly, ito po yung paglilingkod ng buong taimtim. Kaya sukatan ba yung mataimtim na paglilingkod doon sa pakiramdam lang ng tao? Kasi yun ang sinasabi na iba. Yun ang pakiramdam namin eh. Tignan nyo anya itsura namin sa aming paglilingkod. Buong kataimtiman namin sinasamba ang ating Panginoon Diyos. Pero kung ang batayan, hindi kalooban ng Diyos, kapatid na William, mataimtim bang paglilingkod ng gayon ayon sa Biblia? Hindi po, kapatid na Orly. Kaya dapat pong itama natin ang ating batayan. Ang pagbatayan po natin ay ang kalooban ng Diyos. Ito sabi nung iba, may problema tayo dyan pagka ganyan. Kasi ang Diyos nasa langit, tayo mga tao nasa lupa. Paano natin malalaman kung ano yung kalooban niya na dapat nating magawa para matamang ating landas at tayo maligtas? Kailangan ba, kapatid na William, na ang tao sumampa pa sa langit para malaman niya kung ano kalooban ng Panginoon Diyos? Hindi na po kinakailangan gawin yan, kapatid na Orly. Ito po mismo pahayag po ng banal na kasulatan. Mababasa po natin sa aklat po ng Deuteronomio, dito po sa 30, ang talata po ay 11 hanggang 12. Ganito po ang ating mababasa sa aklat po ng Deuteronomio. Ang kautosang ibinibigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Ito'y wala sa langit. Kaya hindi ninyo masasabing walang aakyat doon at kukuha sa kautusan upang marinig ninyo at maisakatuparan. Nilinaw po sa atin ng Biblia, kapatid na Orly, na yung kautusan wala po doon sa langit. Ang sabi po sa atin sa binasa nating talata, ang kautusan ibinibigay ngayon sa inyo, madaling sundin at unawain. Buti nadaanan mo yan kasi may nangangatwiran. Ang hirap naman kasi intindihin Opo. Yang ipinagagawa ng ating Panginoon Diyos. Pero dyan, sabi ng Panginoon sa kanyang mga kautusan? Ang sabi po, ito'y madaling sundin at unawain. Nasa langit daw ba ang utos ng Diyos kaya kailangan pang sumampa ang tao doon? Hindi po, kapatid na Orly. Ang sabi po sa talata, ito'y wala sa langit. Kaya hindi po imposible sa tao na kanyang malaman yung kautusan o yung mga salita po ng ating Panginoon Diyos. Bakit hindi imposible? Saan ba naroon ang mga kautusan ng Diyos na dapat niyang maunawaan at dapat niyang sundin sa ikaliligtas? Ganito po mababasa natin, kapatid na Orly, at sa mga taga-subaybay po namin, pahayag po ni Apostol Pablo, mababasa natin sa aklat po ng 2 Timoteo sa 3:15 hanggang 17. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ayon po sa mga talatang binasa natin, kapatid na Orly, ang mga kalooban ng ating pong Panginoon Diyos o yung mga kautusan niya, mababasa po natin sa mga banal na kasulatan. Ano-ano ang itinuturo sa atin ng Biblia o ng banal na kasulatan? Sinabi po ni Apostol Pablo, ang banal na kasulatan nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Kaya pagka ang tao ay naghahangad ng kaligtasan at dapat naman, hindi po tradisyon, hindi opinyon, hindi kuro-kuro ang dapat niyang pagbatayan. Opo. Hindi rin po katisismo o yung iba't ibang aklat ng iba't ibang relihiyon, kundi ang dapat niyang pagbatayan, kapatid na William, mga mahal po namin taga-subaybay, banal na kasulatan o Biblia. At sinasabi pa kung ano-ano mga katangian ng banal na kasulatan. Sinabi po, kapatid na Orly, na ang banal na kasulatan magagamit din po sa pagtuturo ng katotohanan, pagpapabulaan sa maling aral, pagtutuwid sa likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Kaya iba'y nasasaktan pagka nakikinig sa ating pangangaral. Opo. Bakit daw hindi na lang yung ating sinasampalatayanan ng ating ihayag
Bakit to nababanggit pa yung kanilang paniniwala? Kasi po, pag ituturo ang katotohanan, napabubulaanan ang maling aral. Pagka sinabi nyo kung ano ang puti at ang kulay nyo itim, malalantad na hindi kayo puti, di ba? Opo. Kasi pag tinuro ang totoo, malalantad kung ano ang hindi totoo. Kasi ang Biblia ay ginagamit hindi lang sa pagtuturo ng katotohanan, kundi maging sa pagpapabulaan sa mga maling aral. At Opo. pagka ang tao tinatanggap yung mali niya, ano sabi? Saan daw siya maitutuwid? Sa pagtutuwidan niya sa likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Kaya mapapabuti po ang tao pagka ang kanyang sinunod ay ang aral po ng Diyos na nakasulat po dito sa banal na kasulatan. Opo. Ito sa ating binasa kanina, doon sa aklat ng Deuteronomio, ang sabi ng Diyos, yung kanyang kautusan, madaling sundin at unawain sabi ng iba, ang hirap nga na intindihin Sino ang makapagpapaunawa, ayon sa Biblia, ng mga kautusan ng Diyos na dapat sundin ng tao sa ikaliligtas? Ito po mababasa naman po natin sa aklat po ng Malakyas. Dito po sa 2, ang talata po ay 6 hanggang 7. Ito po nakasulat. Itinuro nila ang matuwid, hindi ang liko. Namuhay silang kalugod-lugod sa akin. Ginawa nila ang matuwid at tinulungan ng maraming tao upang wag nang gumawa ng kalikuan. Tungkulin ng mga saserdote na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sa kanila dapat sumangguni ang mga tao tungkol sa aking kalooban, sapagkat sila ang mga sugo ng makapangyarihang si Yahweh. Ayon po sa talatang binasa natin, kapatid na Orly, sabi po, tungkulin ng mga saserdote na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Kaya pagka ang hanap ng tao, tunay na kaalaman tungkol sa Diyos at sa kanyang kalooban, ang hahanapin niya, yung sinasabi sa ating binasa, mga saserdote. Opo. Sino ba yung saserdoteng binabanggit dyan? Ang sabi rin po sa talata, sila ang mga sugo ng makapangyarihang si Yahweh. Kaya napakarami man pong relihiyon ngayon. Kasi binabalaan ng Panginoong Hesukristo Pagbalapit ng paghuhukom, dadagsa ang maraming bulaang propete, Opo. bulaang tagapangaral. Sino ang dapat hanapin ng tao at dapat niyang pakinggan? Malinaw po, kapatid na Orin, na ayon sa talata, ang sugo po ang kanyang dapat na hanapin. Ano katangian ba ng mga sugo ng ating Panginoon Diyos? Kaya silang dapat hanapin, silang dapat pakinggan ng mga tao. Ito naman po mababasa natin, kapatid na Orly, na pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan sa aklat po ng Malakyas pa rin. Sa 2, ang talata po ay 6 hanggang 7. Sa salin naman pong New Filipino Version, ganito po ang nakasulat. Ang tunay na aral ay nasa kanyang bibig at walang nasumpungang pandaraya sa kanyang mga labi. Lumakad siyang kasama ko sa kapayapaan at katwiran at marami ang kanyang inilayo sa kasalanan. Pagkat ang mga labi ng isang saserdote ay dapat magpanatili sa karunungan at sa bibig niya dapat makasumpong ng aral ang mga tao, pagkat siya ang sugo ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Ayon po sa talatang binasa natin, kapatid na Orly, sabi po, ang tunay na aral ay nasa kanyang bibig, walang nasumpungang pandaraya sa kanyang mga labi. Ito po yung katangian ng mga sugo ng ating Panginoon Diyos. Ang itinuturo, katotohanan, Opo. hindi pandaraya. At sa binasa natin, madalian niyang unawain, yun kung ang kanyang pakikinggan, tunay na sugo ng ating Panginoon Diyos. Opo. Kasi pag hindi sugo, nakalihim sa hiwaga ang mga aral na ikaliligtas, talinhaga para sa kanila. Malilito lang lalo ang tao, magkakamali-mali. Kaya pagka sugo ang pinaniwalaan, ang natatanggap niya, dalisay na aral sa ikapagtatamo ng tao ng kaligtasan. At ang Biblia din at ang sugo ng Diyos ang makapagtuturo kung ano ang paraan para ang tao ay magtamo ng kaligtasan. Kaya pagka nangangaral ang tunay na sugo ng ating Panginoon Diyos, kapatid na William, at itinuturo niya ang Biblia o ang Ebanghelyo, ano ang natutupad na sinasabi sa atin ng banal na kasulatan? Ganito po mababasa naman po natin, mga kaibigan at mga taga-subaybay, sa aklat po ng 2 Tesalonica, dito po sa 2, ang talata po ay 14. Pakinggan po natin. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyong
ipinangangaral namin sa inyo upang makahati kayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Ayon po sa talatang binasa natin, kapatid na Orly, pagka tunay na sugo po ang pinakinggan ng tao, sabi sa talata, tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng ebanghelyong ipinangaral sa kanila. Ang nagsasalita dyan, sino kapatid na William? Si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po, isa ring sugo ng ating pong Panginoon Diyos. Na dyan ay pinatutunayan niya na pagka ipinangangaral ng sugo, hindi ng kahit sino Opo. ng sugo ang dalisay na ebanghelyo, yun ay pagtawag ng Diyos sa tao. Opo. Kaya ang pagtawag po ng Diyos sa panahong Kristiyano, di na yung sinasabi ng iba na may boses. Opo. Hindi po yun ang pagtawag ng Diyos sa panahong Kristiyano. Kung may tumatawag man po sa inyo, hindi po ang tunay na Diyos yun. Hindi nyo dapat napakinggan yun sapagkat hindi po ikaliligtas yun. Saan naroon ang mga tinawag ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pangangaral na sugo ng dalisay na ebanghelyo. Ganito naman po mababasa natin mga ginigilaw naming taga-subaybay sa aklat po ng Kolosas, dito po sa 3, ang talata po ay 15. Pahayag po sa atin ni Apostol Pablo. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Ayon sa talatang binasa po natin, kapatid na Orly, sabi po, ang mga tinawag ay nasa isang katawan. Wala sa iba't ibang pangkati ng pananampalataya. Opo. Isang katawan lang ang kinaroroonan ng mga tinawag ng Diyos. At ipaalala natin ang pagtawag ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo na ang mga ngaral ay sugo. Opo. At sila ay matitipon lang sa isang katawan. Alin yung katawan na naroon ang mga tinawag ng ating Panginoon Diyos? Dito naman po sa Kolosas 1:18, ito po ang sagot, mababasa po natin. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Iisa lang po ang katawan, kapatid na Orly. Wala pong iba kundi ang iglesia. Iglesyang ang Pangulo ay ang Panginoong Hesukristo. Opo. Kaya ang mga tinawag ng Diyos sa pamamagitan po ng pangangaral ng ebanghelyo ng nangangaral ay sugo ng Diyos kaanib sa iglesia. Iglesia Katolika siguro, kapatid na William, baka sabihin ng iba, o Iglesia Baptista, Iglesia Episcopal, Iglesia kung ano-ano pangalan, yung ba sinasabi sa Biblia? Ay hindi po, kapatid na Orly. Natitiyak po nating hindi sapagkat sinasabi po mismo sa banal na kasulatan kung ano pong pangalan ng tunay na iglesyang katawan ng ating Panginoong Kristo. Ganito po mababasa natin sa aklat po ng Roma, dito po sa 16, ang talata po ay 16. Ito po sabi, magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Ayon po sa pagtuturo ni Apostol Pablo, ang tunay na iglesyang katawan ng ating Panginoong Kristo, ang pangalan po, Iglesia ni Kristo. Hindi Iglesia Katolika. Huwag kayo magagalit ho. Hindi Iglesia Baptista o Episcopal o kung ano mang pangalan ng iglesia. At makatwiran lang na ang iglesia tawaging Iglesia ni Kristo kasi po ang ulo ay ang Panginoong Hesukristo. Ang iglesia, katawan ni Kristo. Talaga po namang yung katawan tinatawag sunod sa pangalan ng ulo diba? Kaya yung banggit na iglesia ni Kristo, hindi lang pangalan kundi kalagayan din. Kaya nga sa ibang talata, 2:15 na Efeso, isang taong bago. Opo. Si Kristo pong ulo, ang iglesia, ang kanyang katawan. Kasi merong iba, paramihan anya ng talata. Hindi ho yung komo maraming talata, yun na. Dapat pinag-aaralan ng talagang turo ng Biblia. Ang nagtayo ang Panginoong Hesukristo, ang itinayo niya, iglesia niya, kaya iglesia ni Kristo. Opo. Siya po ulo nito, katawan niya iglesia, kaya iglesia ni Kristo. Yan po sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Kaya sa dami ng mga relihiyon ngayon, kapatid na William, ano ang utos ng ating Panginoon Diyos para hindi maligaw, para magawa niya ang tamang paraan ng paghahanda sa araw ng paghuhukom sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Ito po mababasa naman po natin sa aklat po ng Jeremias, dito po sa 6. Ang talata po ay 16, pagtuturo po sa atin ng banal na kasulatan. Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, tumayo kayo sa panulukang daan at magmasid. Hanapin ninyo ang dating landas. Alamin kung nasaan ang pinakamabuting daan. Doon kayo lumakad
at magtatamo kayo ng kapayapaan. Subalit ang sabi nila, ayaw naming dumaan doon. Ayon sa talatang binasa po natin, kapatid na Orly, ang dapat pong hanapin ng tao para masunod niya ang kalooban ng Diyos, yung pinakamabuting daan. At doon po dapat lumakad ang tao para siya ay magtamo ng kapayapaan. Sino ang pinakamabuting daan sa panahong Kristiyano na dapat daanan ng tao? Ito po sagot po sa atin ng banal na kasulatan, kapatid na Orly. Pakinggan pa po natin mga taga-subaybay at babasahin naman po namin sa inyo sa Aklat ng Juan sa 10 ang talatay 7 at 9. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Ayon sa mga talatang binasa natin, kapatid na Orly, sabi ng Panginoon Kristo, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Hindi dapat kalimutan ng tao yan. Opo. Sa Panginoong Hesukristo, dadaan ang tao para maligtas. Paano makikilala yung mga dumaan sa Kanya na pinangakuan ng kaligtasan? Sila ba'y nakakalat sa iba't ibang pangkati ng pananampalataya? Babasahin naman po natin ang 1:9 sa ibang salin po ng Biblia, Revised English Bible. Babasahin po namin sa inyo mga kaibigan, sa wikang Pilipino na po namin isinalin. Ganito po ang nakasulat. Pakinggan po natin. Ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ayon po sa pahayag ng Panginoon Kristo, hindi po nakakalat kung saan-saan yung mga pumasok sa Kanya. Dahil lang sabi po niya, sino mang pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko ay maliligtas. Isang kawan lang ang kinapapalooban nila. Opo. Alin yung kawan na yon? Yung kahit na anong pangkati ng relihiyon na naniniwala na si Kristo ang tagapagligtas? Ito po mababasa naman po natin. Pakinggan niyo po sa pahayag ni Apostol Pablo sa Aklat po ng mga Gawa sa 20 at 28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang binasa po natin, kapatid na Orly, ay sasalin po ni George M. Lamsa sa pagkakaliwat po sa wikang Pilipino po. At ayon po sa talatang ito na ating binasa, ang kawan, wala pong iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Ipaalala natin na ang papasok sa kawan, magtatamo ng kaligtasan. Sa makatwid, nagawa nila, kapatid na William, yung tamang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Opo. Kasi yung hindi nakapaghanda, hindi maliligtas yun eh. Opo. Pero yung maliligtas, ibig sabihin, nagawa nila yung tamang paghahanda sa araw ng paghuhukom. Sila po ay nasa loob ng tunay na iglesia sa Iglesia ni Kristo. Na dito po namin kayo nais makasama para sa araw po ng paghuhukom, kaya datnan tayong buhay pa o patay na, kung kaanib tayo sa Iglesia ni Kristo, nakasisiguro tayo ng pagtatamo ng kaligtasan. Salamat po ng marami sa iyong pagsubaybay at sana po nakatulong kami sa inyo pong ginagawang mga pagsusuri. Kami po'y nag-aanyaya, samahan niyo po kami sa pananalangin. Panginoon na aming Diyos, nagpapasalamat kami ng marami po sa iyo. Opo. Sana po'y patuloy na maging kasangkapan pa ang programang ito, Amen. ang palatuntunan na ito ng Iglesia, Opo. para maunawaan pa ng mga tao ang iyong pong dakilang kalooban. Amen. Pakasama po namin sila sa marapat na naghahanda sa ikalawang pagparito ng iyong bugtong na anak Opo. sa loob po ng kawan o ng Iglesia ni Kristo. Amen. Makasama po sa mga ililigtas pagdating ng araw ng paghuhukom Opo. at magmamana po ng buhay na walang Amen. hanggan. Pakibasbasan po ang bawat taga-subaybay po namin. Amen. Pakibasbasan din po ang kabuuan na Iglesia Amen. at ang pamamahalang inilagay mo po rito. Lahat ng ito'y magalang po namin pakiusap sa pangalan lamang po ng aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesukristo. Amen. Naway nakatulong kami sa inyong patuloy na pagsusuri. Naway nasukat ninyo kung ang inyong pinaniniwalaan ay ayon ba sa Biblia o kuro-kuro lang ng tao. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa palatuntunan ito. Sumaatin nawang lagi ang pagpapala ng Panginoong Diyos.